Sa Mexico, mayroong isang bayan kung saan itinuturing na sagrado ang Coca-Cola. Nagsasagawa sila ng mga kakaibang tradisyon sa loob ng isang simbahang Katoliko. Mas kinikilala si John the Baptist kaysa kay Jesus at ang bayan na hindi nasunod sa kanilang gobyerno. Gusto nilang sila ang boss. Gusto nilang pamahalaan ng sumusunod sa kanila. Gusto nila ng sariling batas. Kilalanin ang mga Sotziles ng San Juan, Chamula. Oops, teka lang. Kakaibang kwento, tunay hindi invento. Medyo binabago, pero sumasakto. Brutal sa komento, dinadaan sa biro. Hindi pa ang estilo, sundan ang kanan ko. Ito Jones TV, like and subscribe. Ito Jones TV, like and subscribe. May mga katutubong nayon sa katimugang Mexico kung saan nakatira ang iba't ibang katutubong etsinidad na may sandamakmak na sinasalita. Ngunit isa ang namumukod tangi, ang Sotziles, isang katutubong Maya sa gitnang kabundukan ng Chiapas, Mexico, na may malaking populasyon na nasa 300,000 sa mga munisipalidad tulad ng Chamula. Kilala sa kanilang kakaibang kultura na kinabibilangan ng pinaghalong paniniwala ng Mayan at Katoliko. Pati na rin ang mga tradisyonal na gawaing pang-agrikultura at relihiyon. Mayroon silang natatanging kasuotan at sariling mga batas. Madaling makilala ang mga Sotziles. Sa pananamit pa lang, nagsusuot sila ng kasuotang gawa sa balat at balahibo ng tupa na napakainit sa katawan at napakamahal. Sa rehiyong ito, mayroon silang kilusang tinatawag na kilusang Zapatista. Sila ay binubuo ng mga taong kumukontra sa gobyerno ng Mexico. Ang kanilang slogan, dito ang mga tao ay ang boss at ang pamahalaan ay ang dapat na sumunod sa kanila. So sila nga ang nasunod. Ang mga media, vloggers, turista o sinumang dayo sa kanila ay hindi sila basta makakausap at malalapitan dahil nag-iingat silang matiktikan ng mga armadong grupo na gumagawa ng mga karahasan at human trafficking sa border ng Guatemala at Chamula. Bago makapasok sa kanilang bayan, sa bungad pa lang malalaman mo ng istriktong bayan na ito. Mababasa na ang kanilang mga sariling patakaran. Kahit si Zorro, hindi basta makakapasok dito dahil seryoso silang parusahan ng sinumang pasaway. Hindi matao, simpleng pamayanan, mukha silang masasayahin. Hindi maangas at basagulero gaya ng ibang lugar sa Mexico, pero nagkikipagbasagan lamang sila ng nguso sa kakalagok ng paborito nilang Coca-Cola. Mukhang mapepera ang mga naninirahan, mahusay silang magnegosyo kahit sila-sila lang. Halos hindi pinapalabas ang pera sa kanilang komunidad. Puro kabig at uso rin sa kanilang mag-abroad. Marami sa kanila ang umaasa sa remittance. Kita mo naman ang mga bahay, kahit liblib na lugar, mukhang yayamanin. Karamihan ay naipundar ng mga nasa abroad. Napakasupladong komunidad, napakailap sa mga dayuhan, at hindi tumatanggap ng iba't ibang produkto galing sa labas ng kanilang komunidad. Maliban sa isang nakalusot, ang Coca-Cola. Walang kahit isang pangunahing chain store dito. Pinagbabawalan ng mga dayuhang kumpanya sa lugar, maging ang mga sikat na fast foods. Ang lahat dito ay 100% lokal. Produkto lang nila ang dapat suportahan. Hindi tulad sa mga napapanood natin ng mga pelikulang Mexican na maraming bars o mga inuming lugar, dito sa kanila ay walay. Ang tanging meron sila ay mga tradisyonal na mga tindahan. Nasa tindahan na rin mismo ginagawa ang sarili nilang alak. At sa simbahan sila madalas maglasing para sa espiritual na mga kadahilanan upang kumolekta sa kanilang mga Diyos. Ang nakakawindang na paniniwala nila sa kabila ng pagiging Katoliko ay mas kinikilala nila si John the Baptist kaysa kay Jesus. Ang simpleng paliwanag nila, gaya ng sinasabi ng Biblia na si John the Baptist ang nagbinyag kay Jesus, itinuturing nila na ang taong nagsagawa ng bautismo ay higit na mahalaga. Bukod dyan, dahil si John the Baptist ay inilalarawan na may laging dalang tupa, sinama na rin nila sa paniniwalang sagrado rin ang tupa. Ang simbahan nilang ito ay walang mga bangko. May mga ilaw pero lahat ay nagsisindi ng kandila. May bote-boteng Coca-Cola din na nakaalay. Akala mo may kukulamin sila. Sa pamamaraan ng kanilang taimtim na pagdarasal, pinaghahalong Katoliko at tradisyon ng Mayan.
Nakaupo sila sa sahig na may dahon ng pine. Ang pine ay tinuturing din nilang isang sagradong puno. Ang iba't ibang grupo ng mayan ay nag-aalay ng manok at naglalasing sila hanggang sa mawalan sila ng ulirat. Mas naniniwala rin sila sa mga albularyo kaysa sa mga pari. Dahil walang asawa o anak ang mga pari at wala namang experience sa pagpapamilya, hindi sila nagtitiwala na mag-confess sa kanila. Ang isa pang nakakalokang paniniwala nila ay tinuturing na isang sagradong inumin ang Coca-Cola. Ang kwento nila dyan, dati uminom sila ng pinaghalong fermented nuts na may honey, isang maitim na inumin na nakakapagdighay. Naniniwala sila nakakapag-release ito ng negative spirit. Dahil nga sa ganyang paniniwala may nakaisip na magpasok ng mabisang pangdighay at yan ang Coca-Cola. Sa isang mailap na komunidad kung saan hindi sila tumatanggap ng mga dayuhang produkto, nadali nga sila sa sales stock, siniguro sa kanila na ang Coca-Cola ay may spiritual na layunin din. Pinasampulan sila ng isang malamig-lamig na Coca-Cola at nang lumagok nga ang mga ito, agad silang napadighay. Feeling nila ay lumabas lahat ng bad vibes sa kanila. Dahil doon ay nakumbinsi silang palusutin ng Coca-Cola. Dahil sa ito ay nakabote, ready to drink at hindi pa nakakalasing, hindi lang naging patok sa kanila, kundi na-addict pa sila sa Coca-Cola. Nagkaroon na nga ng factory mismo sa loob ng komunidad nila dahil sa mataas na demand. Parang face mask noong pandemic na pinagkakaguluhan. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting itinuring na sagrado na ang Coca-Cola. Kahit sa loob ng simbahan makikita ang maraming tao na umiinom ng Coca-Cola bilang bahagi ng kanilang mga ritual. Hindi mawawala sa mga kasalan, binyag o kahit na anong selebrasyon. Ginagamit din ng mga faith healer ang Coca-Cola sa paggagamot. Ito raw kasi ay nakakaakit sa mga kaluluwa. Dahil manamis-namis at naniniwala rin sila na dahil sa Coca-Cola ay gumagaling ang mga tao sa kanilang mga sakit. Talagang matindi ang tama sa kanila ng soft drinks na ito. Pero aminado rin naman sila na dahil sa sobrang pag-inom ay maraming nagkakasakit ng diabetes. Laging present ba naman ang Coca-Cola sa mesa tuwing kakain? At bago matulog ay nahirit pa sila, lalo na sa mga fiesta. Sa mga okasyon masaya sila kapag nagbagsak ka ng isang case na Coca-Cola kaysa ibang regalo. Ang bayan nga ng San Juan, Chamula, ang naitalang may pinakamaraming kumukonsumo ng Coca-Cola sa buong mundo araw-araw. May estimated na 2 liters a day ang natotoma ng bawat tao sa kanila. Napalala pa ng husto nang naharap ang rehiyon nila ng kakulangan sa tubig dulot ng tagtuyot sa ilang mga panahon. Isa rin kasing problema ng lugar nila ay ang pagkukuhanan ng malinis na tubig. Dahil sa mataas na demand sa Coca-Cola, ang pabrika na matatagpuan sa Chiapas ay nag-uubos ng hanggang 1.2 milyong litro ng tubig araw-araw upang matugunan ang pangangailangan nila. At hanggang kamatayan kasama nila ang Coca-Cola. At yan ang nakakalokang paniniwala ng mga taga-Chamula ng Mexico. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang ganitong content, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe hanggang sa muli.